Dominant Protector. Credit to the author. 4,901-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Shara, parang pangalan ng mga kapwa alagad. Tumango si Terence. Oo, nabalitaan ko na ang kagandahan Shara ay higit sa kanyang senior sister, ngunit bihira na siyang magpakita mula pa noong bata pa siya, kaya walang pumapansin sa kanya. Napansin lang siya nang hindi sinasadya sa farewell banquet nang ipadala niya ang kanyang senior sister sa Mystic Division na dagat. Mula noon, nabigla siya sa kanyang kagandahan, at anumang larawan niya ay mabibili sa mataas na halaga. Ngumiti si Melissa. Tahimik pa ring nag-uusap ang grupo nang magising ang walang malay na si Leonard matapos matapakan at sinipa ng walang dahilan. Sinaktan niya si Terence, ngunit hindi ito nakamamatay, napatalon siya sa galit. Ikaw ay asong babae, ikaw ay nangangahas na tapakan ako. Papatayin kita. Dinampot ni Leonard ang itim na espada na hindi kalayuan sa kanya at hinabol si Shara sa sobrang galit, hinampis siya ng mabangis. Namutla sa takot ang mukha ni Shara, at napasigaw siya habang tumatakbo. Isa siyang early stage Profound Ascension Realm expert, kung tutuusin. Kahit na hindi siya kasing lakas ni Leonard, makakaasa pa rin siya sa kanyang diskarte sa paggalaw upang makatakas sandali. Ang hindi nakapagsalita kay Terence at sa iba pa ay ang lalaki ay tumakbo lamang ng ilang hakbang bago niya natapilok ang sarili at nahulog sa damuhan, hindi nakagamit ng anumang mga diskarte sa paggalaw sa kanyang gulat. Naabutan siya ni Leonard sa isang kisap mata. Nasa lalamunan ng puso ng lahat nang makita nilang itinaas ni Leonard ang kanyang espada upang laslasin si Shara. Wala talagang awa ang lalaking ito sa mga babae. Talaga bang gusto niyang pumatay ng napakagandang dilag? Kumislap ang katawan ni Terence, at muling nagpakita sa harap ni Leonard. Tumalon si Leonard na pasulyap lang siya sa kinatatayuan ni Terence, at medyo malayo na siya paano siya nakarating dito sa isang kisap mata. Gaano man siya kabilis, hindi niya kayang maging ganito kabilis. Maaari bang mag-teleport ang lalaking ito? Sa sobrang takot ni Leonard ay napaatras siya ng ilang hakbang. Natigilan na siya ng marahas na Love Mist Shadow Feast. Sa totoo lang, medyo natatakot siya sa batang baydaw na ito. Ano ang ginagawa mo? Ito ang usapin ng aking pamilya, hindi ka ba masyadong maingay para makialam dito? Walang binanggit si Leonard tungkol sa pagtatangkang patayin si Terence, puno ng galit ang mukha nito na parang ayaw niya maging busybody. Ang lalaking ito ay isa ring clown. Tumawa si Terence at nagkibit balikat, wala ako sa mood para pakialaman ang mga gawain ng pamilya mo. Kaya mo lang na-trigger ang addiction ko sa pakikipaglaban. Kakasimula ko palang mag-exercise at kulang pa ang saya. Ituloy na natin. F***sake. Nang marinig ito, gustong bigyan ni Leonard ang sarili ng dalawang mahigpit na sampal. Kung alam niya lang na mangyayari ito, hindi niya sana na-provoke ang lalaking ito ngayon lang. Hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo? Nang makita ang tindig ni Terence, naisipan pa ni Leonard na tumakas. Ngunit isa siya sa 4 na nascent soul science, isang tanyag na figure sa lahat ng mga disipulo sa dilaw class na dagat ng East Continent. Paano siya makakatakas sa isang simpleng alagad ng North Island? Sa sandaling kumalat ang bagay na ito, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pananatili sa kontinente ng silangan. Hindi tatanggap ng matataas at makapangyarihang Mystic Class Academies na iyon ang isang duwag na katulad niya. Kung mas sikat siya, mas mahirap siyang mahulog. What big words. Kanina lang, naging pabaya ako at naloko mo. Nakataas pa talaga sa langit ang buntot mo, ano ba? Matigas na sabi ni Leonard. Very good. Kung wala kang ambisyon, mahihiya akong subukan ang mga moves ko sayo. Napangiti si Terence sa nakita at ginamit ang kanyang bagong likhang marahas na Love Mist Fist, na may dagdag na elemento sa pagkakataong ito. Namanhid ang anit ni Leonard habang nakatingin sa marahas na love sa paligid. Bagamat siya ay nahuli sa unang pagkakataon, hindi pa rin siya makaisip ng paraan upang harapin ito kahit nabigyan siya ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Walang ibang paraan. Ang pagkakaiba sa lakas ay ganoon lang. Walang magawa, makakaisip lang si Leonard ng solusyon na hindi naman talaga solusyon.
Ginamit niya ang itim na espada sa kanyang kamay upang buksan ang isang landas at gamitin ang kanyang diskarte sa paggalaw upang masira ang pagkubkob. Ito ang tanging magagawa niyang solusyon. Ang diskarte na ito ay talagang napakapeligro dahil ang kanyang likod ay madaling magbunyag ng mga kapintasan kapag siya ay tumakbo, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa nakulong sa parehong lugar tulad ng dati. Ang ilang nakakagulat na sugat sa kanyang katawan ay nagpatunay na hindi ito gagana. Ano man ang mangyari, kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran na muling masugitan upang makawala sa pagkakakulong, mas mabuti na iyon kaysa maupo at maghintay ng kamatayan. Lumabas lahat. Kinagat ni Leonard ang kanyang mga ngipin at nilaslas ang nagngangalit na lava. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay labis na nabigla sa kanya na halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang mga socket. Madali niyang nahahati ang lava gamit ang kanyang itim na espada kanina, ngunit sa pagkakataong ito, may napakataingan na tunog ng pagbangga ng metal. Ang mas nakakatakot ay ang itim na espada na ginamit niya sa loob ng maraming taon ay talagang hindi kayang labanan ang marahas na magma na biglang naging metal. Nabasag talaga ito sa ilang piraso on the spot. Maging si Melissa at ang iba pa ay hindi napigil ang makalanghap ng malamig na hangin sa eksenang ito. Hindi kakaiba para kay Chi na magkatotoo, ngunit ang basagin ng banal na sandata ng isang kalaban sa isang banggaan ay talagang nakakagulat. Parang hindi naman masama ang epekto. Bumulong si Terence, malalim ang iniisip. Walang duda na ang katangiang idinagdag niya bilang karagdagan sa marahas na Magma Mist Shadow Fist ay ang katangiang metal, na kilala sa lakas at talas nito. Kung ito ay marahas lamang na magma, ito ay magiging isang hindi masisira na matalas na espada pagkatapos na palakasin ng katangiang metal, at ito ay magiging isang fire sword na may napakataas na temperatura. Bagamat ang Black Sword ni Leonard ay isang banal na sandata, napasailalim na ito sa maraming round ng nakakapasong init, at ang katigasan nito ay nabawasan ng husto. Hindi katakataka na masira ito sa ilang piraso pagkatapos na tamaan ng napakalakas na pag-atake. Pagkatapos ng napakaraming pagsubok, nagkaroon ng magaspang na ideya si Terence kung ano ito mas maraming katangian ang mayroon ang isa, mas malakas ito, at mas madaling makakuha ng ganap na kalamangan. Kung ang kapangyarihan ng kanyang single-element Wildfire Fist ay 10, kung gayon ang kapangyarihan ng kanyang 2-element Wild Magma Fist ay 30, at ang kapangyarihan ng kanyang 3-element Wild Magma Mist Fist ay 60. At ngayon, ang lakas ng kanyang pag-atake ay umabot sa isang kahangahangang 100. Kung ikukumpara, ang Leonard, na ang pinakamataas na kapangyarihan ay maaari lamang umabot sa 30, ay natural na malayo sa kanyang kapareha. Lumalakas ang tibok ng puso ni Terence, 4 na elemento lang ang ginamit niya sa ngayon. Kung patuloy siyang mag-level up, 5, 6, 7, o kahit 8, ano kaya? Siyempre, ang kahirapan sa paglikha ng isang 8 katangian ng martial skill ay hindi maliit na bagay. Kinailangan itong dumaan sa lubhang maingat na pagbabawas at dalubhasang pagsasanay. Kung hindi, kahit na ang lahat ng 8 katangian ay natipon sa parehong galaw, ito ay magiging isang simpleng pisikal na layering. Magiging mahirap na gumawa ng isang kamangha-manghang reaksyon ng kemikal tulad ng ngayon. Nangangailangan pa ito ng oras para mag-explore. Boom! Sa isang malakas na putok, pinalipad pabalik si Leonard. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malagim na sunog na mga sugat. Sa pagkakataong ito, ang kanyang buong ulo ay nakabaon sa lupa, at hindi siya gumagalaw ng mahabang panahon. Mukhang swertehin man siyang mabuhay ay tuluyan na siyang nawala ng malay. 4,902. Lumingon si Terence at ang iba pa kay Shara, iniisip na matutuwa siya. Kahit na wala siyang puso na tapusin siya, sasamantalahin niya ang pagkakataong tumakas. Hindi nila inaasahan na mas matatakot pa pala si Shara matapos itong makita. Nanginginig siya kaya hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa, at mukhang maiiyak na siya. May nararamdaman pa kaya ang babaeng ito para sa Leonard. Lihim na nataranta ang lahat. Bagaman naramdaman nila na ang ganitong uri ng pakiramdam patungo sa scum ay napaka-stupid, hindi ito ganap na hindi maintindihan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga kasamang daw. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Kung matapakan ko siya, guguluhin niya ba ako in the future? Balisa na naman si Shara.
Si Terence at ang iba ay halos himatayan kaya hindi ito isang relasyon, natatakot lang sila sa paghihiganti ni Leonard. Sa ganoong sitwasyon, hindi pa rin niya makalimutan na natapakan niya ang Leonard. Paano gumagana ang utak ng babaeng ito? Sabi ko, little girl, tapos ka na. Pwede bang tumigil ka na sa pag-indayog dyan? Nahihilo na ako sa pagtingin pa lang sa iyo. Sabi ni Terence, walang imak. Arg! Ano? Tinatawagan mo ako? Iyan. Sa wakas ay huminto si Shara at tumingin kay Terence na nanlalaki ang mga mata, inaasar mo ako. Tumingin si Terence sa babae, hindi alam kung ano ang sasabihin. Paano siya makikipag-usap sa ganitong uri ng tao? Dapat bang sabihin sa kanya ng lollipop na hindi siya masamang tao? Nagkatinginan din sina Melissa at Minerva, habang si Benedict lang ang nagpipigil ng tawa. Kung hindi dahil sa titig ni Terence, napahampas na sana niya ang hita niya at tumawa ng malakas tanga lang itong babae. Matagal na nag-isip si Terence bago walang imak na nagsabing, pakiusap, ang daan patungo sa pagiging big shot ay napakadelikado. Dapat kang magmadaling umuwi. Oo. Talagang tumango si Shara bilang pagsang-ayon at nagpaliwanag, pauwi na ako, pero nasagasaan ko si Leonard sa daan. Hinabol niya ako hanggang saan. Nakakatakot. Hindi niya namamalayan na tinapik-tapik ang dibdib niya habang nagsasalita. Sa kanyang perpektong figure na maihahambing kay Remilyn, ibang uri ng tukso kay Pat. Naiinis lamang ni Terence ang kanyang ulo habang nakatingin sa pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Buti na lang at nakasuot ng mahigpit ang batang babae na ito. Kung mas manipis ang damit niya, siguradong mawawala ang pagiging hayop ng sinumang lalaking makakakita sa eksenang ito. Medyo naging pabaya siya. Great! Hindi na ako maabyute ni Leonard. Tumingin si Shara kay Leonard na nakadikit ang ulo sa lupa, napakapalad. Muling natahimik ang mga tao. Himala na nga na buhay pa siya, ano ang kailangan kung habulin siya? Kaya, dapat kang umalis ng mabilis. Hindi ka na makakaalis pag nagising siya. Hinawakan ni Terence ang kanyang noo. Gusto niyang sabihin na pwede niyang saksakin si Leonard kung masaya siya, pero alam niyang hindi maglalakas loob si Shara na gumawa ng ganoon. Ito ay magiging walang silbi. O sige, aalis na ako. Nagulat si Shara, at mabilis siyang nakalayo ng ilang hakbang na may natitira pang takot. Bigla siyang huminto at lumingon na may seryosong ekspresyon, young hero, although iniligtas mo ako, hindi ka pinapayagang asarin ako. Nagkatinginan muli ang lahat. Sina Melissa at Minerva ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa at ngumiti. Bagamat medyo kakaiba ang kanyang imahinasyon, kailangan nilang aminin na inosente at cute si Shara. Hindi kita kinukulit. Natahimik si Terence saglit bago bumantong hininga, kung gayon, paalam. Okay, paalam. Tuwang-tuwa na ikinaway ni Shara ang kanyang kamay at tuwang-tuwa siyang umalis. Nakangiti si Terence at ang iba pa habang pinagmamasdan ang pag-alis ng babae. Ang mga labi ni Melissa ay kurbadang mapaglaro. Siya ang pangatlong diwata. Ito ay isang magandang pagkakataon, bakit hindi mo subukang lumapit sa kanya and samahan? Kapag nalaman ng ibang lalaki, siguradong sasabihin nila na sinasayang mo ang napakamahal na regalo. Hindi ka na magkakaroon ng ganoong pagkakataon kapag nalampasan mo ang baryong ito. Tama. Master Linford, sinasayang mo ang pagkakataon mo. Lumapit si Benedict at sinabi. Pagkatapos ay pumunta ka. Sabi ni Terence, pinaikot ang kanyang mga mata. Hindi ako maglakas loob. Hindi ako pinapayagan ng tatay ko na hawakan ang mga babae. Tsaka hindi ko naman sila kayang hawakan. Napakamot ng ulo si Benedict sa kahihiyan. Alam niya ito nang tingnan niya si Leonard na ang ulo ay nakatusok sa lupa. Kung hindi man lang niya kayang talunin ang lalaking ito, ang pangatlong diwata na tulad Shara ay mapapanaginipan lamang. Ang isang pulaka ay hindi makakain ng karne ng sisni. Hehe, medyo malay mo sa sarili mo, hindi mapigilan ni Terence na matuwa. Ang Benedict na ito ay katulad ng kanyang ama, si Lennon. Mukha siyang masakit sa puwet, pero ang talino niya talaga. Siya yung tipo ng tao na alam ang ginagawa niya. Hinding-hindi niya gagawin ang isang bagay na hindi niya alam. Gagawin lamang niya ito kapag mayroon siyang ganap na pagtitiwala.
Kailangan niyang aminin na ito ay isang napakatalino na pilosopiya ng buhay. Hehe, kung wala lang akong matalas na mata, ako, si Benedict, matagal nang nabugbog hanggang mamatay. Ngumiti si Benedict. Nagkatinginan sina Terence, Melissa, at Minerva nang walang imak. Mukhang nakalimutan ng lalaking ito na muntik na siyang bugbugin nang siya ay nakikipaglaban para sa Golden Core sa Leydong City. Ako, Benedict, ay walang karapatan, ngunit mayroon ka, Master Linford. Isa ka sa 3 engkanto ng mataas na kaharian ng dagat ng Linford. At itong Shara, paano ko ito ilalagay? Tumagilid ang ulo ni Benedict at nag-isip ng mahabang panahon bago tuluyang makabuo ng tumpak na paglalarawan. Madaling day aim. F***sake. Halos sipay ni Terence ang lalaki sa mukha. Mukha ba siyang kakaibang tiyuhin na mga agaw ng maliliit na babae? Kung gusto mong magsinungaling sa akin, magsinungaling ka sa sarili mo. I don't have to. Tsaka anong meron sa pangatlong diwata? Meron na dito. Sabi ni Terence, kumukunot ang kanyang mga labi. Tama. Si Miss Wang at Miss Hollis ay parehong babaeng pinagkakatiwalaan ni Master Linford. Tinapik-tapik ni Benedict ang kanyang ulo at nag-react, ngunit lumingon ang kanyang mga mata sa paligid at sinabing, kung gayon ang higit pang dahilan para habulin si Shara. Hindi ba't isang magandang kwento kung ang 3 diwata ay maglilingkod sa iisang lalaki? Si Terence at ang iba ay ganap na hindi nakaimik ang Benedict na ito ay hindi lamang isang payaso, siya ay isang tulala. Kung iisipin, kaibig-ibig ang hitsura ni Shara. Kung mayroon kang anumang mga ideya, hindi kami utol, half-joke ang nasabi ni Melissa. I think so too. It would be interesting to be sisters with such an innocent and cute girl. Tumunog din si Minerva. Itinuro niya si Leonard na nakahandusay sa lupa at sinabing, hindi ko kayang hayaan siyang maging kasama ng daw na may ganoong halimaw. Tumingin si Terence sa dalawa na may kakaibang ekspresyon, nag-uumapo ba kayo sa pakikiramay? Sa tingin nyo, maliit na hayop ang inaampun nyo. 4,903. Ang pagtulong sa kapwa ang ugat ng kaligayahan. Kung hahayaan mo siya ngayon, baka hindi mo na siya makita sa hinaharap. Ngumiti si Melissa. Maaaring siya ay mula sa karaniwang mundo, ngunit nasanay na siya sa grupo ng mga babaeng kaibigan ni Terence pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang unang babae ni Terence, at hindi niya gagamitin ang karaniwang paraan ng pag-iisip ng mundo para higpitin si Terence. Kung hindi man lang siya nagkaroon ng ganito karaming pagpaparaya, hindi siya magiging profound master ngayon. Wala pa akong nakitang tao na gumamit ng ganitong uri ng bagay para tumulong sa iba. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Hindi ko alam kung muli tayong magkikita sa hinaharap, ngunit malapit na tayong magkita. Nagulat pa ang lahat nang makita sa gilid ng kanilang mga mata si Shara. Bumalik siya kay Terence at malungkot na sinabi, "Young hero, pwede mo ba akong ilabas? Sa tingin ko nawala ako." Go! Natigilan si Terence at ang iba pa at hindi makapaniwalang tumingin kay Shara, nawala. Bagamat napakahina ng visibility dito, isa ka pa ring eksperto sa pangunahing yugto ng Profound. Paano ka maliligaw? Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi ganap na nakahiwalay sa espiritual na kahulugan, at hindi ito tulad ng malawak na karagatan kung saan walang mahanap na isang palatandaan. Karaniwan, hanggat ang isa ay nagbigay ng kaunting pansin, ang posibilidad na mawala ay napakababa. Kahit na ano, isa pa rin siyang early stage na Black Ascension expert. Hindi ko alam ang paraan para magsimula. Nagpout naman si Shara at sinabing, at masyado akong nakatutok sa pag-alog sa mga stalker na iyon para maalala ang daan. Sa oras na napagtanto ko ito, naabutan ako ni Leonard, kaya mas lalo lang akong napatakbo, hindi ko alam kung nasaan ako. Nagkatinginan si Terence at ang iba pa. Ito ay pakinggan, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, napagtanto nila na ang babaeng ito ay isang pekeng. Pabayaan ang isang maagang yugto ng mahiwagang pag-akyat, kahit na ang isang normal na tao ay magkakaroon ng kakayahang matindaan ang daan habang tumatakbo. Nagkataon lang tayong nagkita. Sapat na ang naitulong ko sa iyo. Walang imak na umiling si Terence. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang maglakad-lakad sa kalsada patungo sa pagiging isang big shot.
Wala siyang planong bumalik ngayon. Tutal minsan lang naman siya makapunta dito. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong bumalik muli. Pero hindi talaga ako makalabas. Sinabi ni Master na ang daan patungo sa pagiging big shot ay napakadelikado at sinabi sa akin na huwag gumala. Sinabi niya sa akin na bumalik ako sa lalong madaling panahon pagkatapos kong makapasok sa profound stage. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nag-aalala na naman si Shara. Nakaramdam na naman ng pagkahilo ang lahat. Nakikita lamang ng batang babae na ito ang lakas ng isang maagang yugto ng misteryosong eksperto sa Ascension kapag siya ay umiikot sa mga bilog. Siya ay halos nagiging bilog ng mga after images. Bakit hindi na lang natin siya tulungan? Hindi napigilan ni Melissa at Minerva na lumingon kay Terence. Nang makita ang nakakaawang tingin ni Shara, hindi makayanan ni Terence na iwanan siya ng ganoon, ngunit hindi rin siya papayag na ganoon na lang. Napaisip siya at sinabing, kung gayon, sabihin mo muna sa akin, ano ang gusto ni Leonard sa iyo. Sabihin mo at ilalabas kita. Ito. Tumingin si Shara kay Terence nang may pagpupuyat at umatras ng isang hakbang, gusto mo rin bang agawin ito sa akin? Kung gusto kong agawin, matagal mo nang ginawa. Bakit kailangan kong mag-aksaya ng oras sa'yo? Sabi ni Terence, pinaikot ang kanyang mga mata. Baka sinusubukan niya akong manhid at pabayaan ako. Sabi ni Master may mga makasalanan at tusong tao kahit saan sa labas. Hindi tayo magtitiwala sa masasamang tao, at hindi rin tayo magtitiwala sa mabubuting tao. Sabi ni Shara with conviction. Hehe, kakaiba. Understandable naman na hindi ka naniniwala sa masasamang tao, pero anong ibig mong sabihin na hindi ka naniniwala sa mabubuting tao? Namangha si Benedict, at nagkatinginan si Terence at ang iba pa. Dahil ang mabubuting tao ay lahat ay nagkukunwaring may lihim na motibo. Minsang sinabi ni Master na walang tunay na mabubuting tao sa mundong ito. Nagkunwari si Shara na naglagay ng malalim na ekspresyon, ngunit nakakalungkot na hindi tumugma ang ganoong ekspresyon sa kanyang cute na ugali. Para siyang bata na sinusubukang magpanggap na matanda, at hindi mapigilan ng mga tao na tumawa. Hehe, medyo nakakaantig ang mga salita ng Master mo. Parang nagdusa ka na sa kamay ng isang mabuting tao noon. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti. Ewan ko dyan. Gagawin ko lang ang sinabi ni Master. Seryosong sabi ni Shara. Kaya, nang ipakasal ka ng iyong amo sa isang hamak na tulad ni Leonard bilang kanyang kasama sa DAO, ginawa mo ang sinabi sa iyo, at pagkatapos ay inagaw ka ng sarili mong kasamang DAO. Biglang sumingit si Melissa. Hindi na napigilan ni Shara, at sinabi niya na may mapait na mukha, hindi ko pa siya pinakasalan. Ayokong maging kasama niya sa DAO. Ang taong ito ay napakabagsik at masama. Kaya nga hindi mo kayang pakinggan na lang lahat ng sinasabi ng Master mo. Kailangan mong maramdaman ang mga bagay sa iyong puso kapag nakatagpo ka ng mga tao at mga bagay. Tingnan mo ulit siya. Kamukha ba siya ng taong may ulterior motives? Nakangiting itinuro ni Melissa si Terence. Pinalaki muli ni Shara si Terence, dahilan para hindi siya comfortable at nauubo. Mukhang hindi. Sa wakas ay nakagawa ng conclusion si Shara, ngunit hindi niya hinintay na maging masaya si Terence. Paano kung siya ay isang masamang tao na nagtatago ng kanyang tunay na intensyon? Hindi alam ng karamihan kung tatawa o iiyak. Tumawa si Benedict at sinabing, kung si Master Linford ay isang masamang tao na nagtatago ng mabuti sa kanyang sarili, sinusubukan mo bang sabihin na ang iyong partner sa DAO na nakabaligtad ay talagang isang mabuting tao na nagtatago ng mabuti sa kanyang sarili? No way! Sobrang mabangis niya, paano siya magiging mabuting tao? Nagpout si Shara. Ngunit si Terence ay hindi masama sa iyo, at tinulungan ka pa niyang makaalis sa sitwasyong iyon, at tinatawag mo pa rin siyang masamang tao. Masama ang loob ni Minerva para kay Terence. Ito. Tumagilid ang ulo ni Shara at nag-isip ng matagal bago muling pinalaki si Terence. Sa tingin ko hindi rin naman siya masamang tao. I guess he's just barely a good person. Gustong umiyak ni Terence, ngunit walang lumalabas na luha may nakatagong masamang tao dito, at hindi pa rin siya naalis sa hinala. Ganun ba siya napilit?
Nagpipigil ng tawa sina Melissa at Minerva habang nakatingin kay Terence na walang magawa. Parehong mensahe ang ipinarating ng kanilang mga mata, ganito lang ang maitutulong ko sa iyo. Okay, ngayon maniniwala ka na hindi kita aagawin ha? Walang magawang sabi ni Terence. Well, halos hindi ako makapaniwala sa iyo. Sige, sasabihin ko sa iyo kung ano ito. Ito, sabi Shara. Pagkatapos ay naglabas si Shara ng isang mahaba at makitid na kahoy na kahon mula sa bag na daladala niya sa kanyang likod. Pagkatapos niyang buksan ito, nakita niya ang isang espiritual na damo sa loob. Agad itong pinalibutan ni Terence at ng iba pa. Ang damong ito ay tila hindi espesyal sa unang tingin, tulad ng isang karaniwang damo sa gilid ng kalsada. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang isang mahinang fluorescent na ilaw sa pagitan ng mga ugat, na sumasalamin sa buong pattern ng ugat at ginagawa itong misteryoso, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakalalim na pakiramdam. 4,904. Paulit-ulit itong tiningnan ni Terence, ngunit hindi niya ito nakilala. Bilang isang elixir refiner, mas alam niya ang tungkol sa elixir kaysa sa mga ordinaryong tao, at marami na siyang nabasang ilustrasyon ng elixir sa kanyang bakanteng oras, ngunit ito ang East Continent, kung tutuusin. Marami sa mga kayamanan ay natatangi sa kontinente ng silangan, at kahit na lumitaw ang mga ito, sila ay matutunaw lamang sa loob ng kontinente ng silangan. Ang mga tao sa labas ng isla ay hindi gaanong alam tungkol sa kanila. Ngunit dahil hindi siya nakilala ni Terence ay hindi nangangahulugang hindi nakilala ng iba. Umirap si Melissa pagkatapos ng ilang sulyap. It's actually mystical racing grass. Oo. Nakuha na ito ng tatay ko dati. Ito ay tulad ng asensya na naglilinang ng gininto ang damo ng demonyo, at ito ay may mahimalang epekto sa mga magsasaka sa yugto ng profound. Tumalon din si Benedict. Mystical pagtataas ng damo. Agad namang nag-react si Terence. Hindi niya ito nakilala noong una, ngunit nakita niya ang pangalang ito dati sa mga dokumento. Ang Essence Cultivating Golden Devil Grass ay maaaring gawing Essence Cultivating Peel, at itong Mystic Cultivating Grass ay maaaring gawing Mystic Cultivating Peel. Ang epekto ng dalawang tabletang ito ay halos pareho. Maaari silang parehong direktang tumaas ang lakas ng isang tao ng isang antas. Ang pagkakaiba lamang ay ang una ay epektibo lamang para sa mga eksperto sa yugto ng Nascent Soul, habang ang huli ay epektibo para sa mga eksperto sa yugto ng Profound. Kaka-rating lang ni Terence at ng iba pa sa Mystic Ascension Primary Stage, at hindi nila inaasahang makikita nila ang Mystic na nagtataas ng damo ng biglaan. Maaaring isipin ng isang tao ang tukso hindi nakakagulat na si Leonard ay handang magnakaw ng kanyang sariling kasosyo sa DAO para dito. Medyo natakot si Shara nang makita niya ang mga mukha ni Terence at ng iba pa. Dali-dali niyang niligpit ang mystical na nagtataas na damo at umatras, na pagkasunduan natin ito kanina, hindi ba ninyo aagawin ang aking? Napakamot ng ulo si Terence, mukha ba talaga itong masamang tao sa kanya, lalo na kapag nakatitig ito sa kanya ng ganoon. Walang gustong agawin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak habang umiiling, pero dahil gusto mong ilabas kita, kailangan mong magbayad ng halaga. Hindi naman dapat problema iyon, di ba? Napaatras si Shara at hinawakan ng mahigpit ang kahoy na kahon sa kanyang mga bisig. She said nervously, sinabi mo pa rin na ayaw mong agawin ang mystical racing grass ko. Isa ka talagang masamang tao na itinatago ang tunay mong kulay. Hey, kailan ko sinabing magnanakaw ako ng mystical racing grass mo? Walang magawang sabi ni Terence. Hindi mo ba gustong agawin ang mystical grass? Tinagilid ni Shara ang kanyang ulo, pagkatapos ay biglang pumikit ang kanyang mga mata, at may sinabi siyang nakakagulat, pupunta ka ba sa akin ni Rob? No way, hindi ako ang pangalawang asawa mo. Ikalawang asawa. Lahat ay sama-samang nahimatay. Kakaiba talaga ang imahinasyon ng batang babae na ito. Paano niya ito naiugnay sa isang maliit na asawa? Siyempre. Mayroon kang dalawang kapatid na babae bilang iyong asawa.
Hindi mo ba ako inaagawan para maging pangalawang asawa mo? May ekspresyon si Shara na nagsasabing nakita niya ang lahat. Sinong nagsabing aagawin kita bilang pangalawang asawa ko? Terence was on the verge of a mental breakdown. Nagsisimula na siyang maghinala na masasabihan talaga siyang masamang tao kung patuloy niyang kausap ang babaeng ito. Napakasimple ng presyong sinasabi ko. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung saan mo kinuha itong mystical racing grass. Kaya hindi mo ako sinusubukang itaboy. Buti nga, buti. Tinapik ni Shara ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Magagawa lamang ito muli ni Terence, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nag-alinlangan muli ang batang babae, ngunit sinabi ni Master na ang lokusyong ito ay sikreto. Hindi natin ito maisisiwalat sa mga tagalabas. Pagkatapos ay walang puwang para sa talakayan. Maaari kang bumalik ng mag-isa. Kailangan pa nating ipagpatuloy ang paggalugad. Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Maghintay. Tumingin si Shara kay Terence at nag-alinlangan, kung hindi mo ako dadalhin, hindi ako makakalabas mag-isa. Wala na tayong magagawa dyan. Mananatili ka lang sa landas ng mga big shot sa loob ng isang buwan, at hindi ka na makakapasok ulit pagkatapos nito. Kung ilalabas ka namin ngayon, siguradong mag-aaksaya kami ng maraming oras at magdaranas ng malaking kawalan. We have to compensate you accordingly, right? Sabi ni Terence. Ito. Nag-aalangan pa si Shara. Maglaan ng oras upang isipin ito. Kaya naming maghintay ng ilang sandali, ngunit hindi ako sigurado sa isa na ang ulo ay nasa lupa. Kung madyay gising pa siya, baka hindi nakita tulungang harapin siya. Kung tutuusin, hindi mo kayang gawin ng 3 beses. Sabi ni Terence, sabay turo kay Leonard. Huwag, huwag. Nagulat si Shara, at sa sobrang pagkabalisa ay tumakbo siya ng paikot-ikot. In the end, she slapped her head and said, "Tama. Ang eksaktong mga salita ng aking Panginoon noong panahong iyon ay huwag ibigay ang mapa sa iba, ngunit hindi niya sinabi na hindi ko personal na dadalhin ang mga tao doon. Basta ako mismo ang magdadala sa iyo doon, hindi ba ito ang pinakamaganda sa magkabilang mundo?" Napakatalino ko. Hindi alam ni Terence at ng iba pa kung tatawa o iiyak. Kung ito ay itinuturing na matalino, kung gayon ano sila? Ngunit ano man ang mangyari, dahil ang dalaga ay handang manguna sa kanyang sarili, ito ay isang bagay na hindi na niya mahihiling pa. Gusto ng lahat ng mystical grass, at si Terence ay walang exception. Matapos magkasundo ang magkabilang panig, agad na dinala ni Terence at ng iba pa si Shara sa pangunahing kalsada. Mahahanap lang ng dalaga ang treasure land para sa pagtatanim ng mystical grass pagkatapos nilang bumalik sa main road. Sa saklaw ng divine sense ni Terence, naging madali para sa kanya na mahanap ang pangunahing kalsada pagkatapos matukoy ang direksyon. Ang sumunod niyang ginawa ay ang sumunod kay Shara sa isang liblib at tagong lugar. Kung wala ang mapa, kahit si Terence at ang iba pa ay mahihilo, lalo pa Shara. Sa oras na ito, narating na nila ang kalaliman ng daan patungo sa pagiging big shot. Sa daan, mahirap makakita ng anumang bakas ng mga disipulo mula sa ibang mga akademya. Walang gaanong mga tao na matagumpay na makasulong sa malalim na yugto ng Ascension. Mas kakaunti pa ang mga nang-ahas na tuklasin ang lugar na ito. Not to mention na napakalayo at tago ng lugar na ito. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay dinala ni Shara ang lahat sa kanilang destinasyon. May malalim na palanggana sa harapan nila. Hinaranggan ng usok ang kanilang divine sense, at kahit si Terence ay hindi makita ang buong basin. Nakuha mo ba ang mystical racing grass dito? Sumimangot si Terence. Ang basin na ito ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam, ngunit kung iisipin, mas maganda ang produksyon, mas mapanganib ito. Ito ay isang sentido komon sa mundo ng pagsasanay. Ito ay kakaiba kung makakakuha sila ng mga kayamanan na tulad nito ng walang anumang panganib. Hindi ka makapasok sa lugar na ito. Ito ang Land of Lightning Burial. Paulit-ulit na umiling si Shara. Libingan ng kidlat. Si Terence at ang iba ay natigilan. Tama.
Sabi nga, kahit sinong humakbang ay malilibingan ng kidlat. Tumanggaw si Shara. May ganyan. Nagkatinginan si Terence at ang iba pa. Ang akala nilang lahat ay lilito lamang ang paglilibing ng kidlat sa mga tiyak na oras, ngunit hindi nila inaasahan na mayroong libingan ng kidlat. Oo. Ang mystical nurturing na damo ay talagang tumutubo sa palanggana na ito. Maaari lamang itong tumubo ng paunti-unti pagkatapos na patuloy na mabanyagan ang libing ng kidlat. Paliwanag ni Shara. 4,905. Kung ganoon nga, saan mo nakuha itong mystical racing grass na ito? Nakipagsapalaran ka bang tumalon at mamites? Tanong ni Terence at ng iba pa. Paanong posible iyon? Maswerte akong natagpuan itong mystical racing grass sa gilid ng palanggana na ito. Kung hindi ko na ito mahahanap kahit saan. Umiling si Shara at idinagdag, sinabi ng aking Panginoon na ang mystical racing grass ay isang napakabihirang espiritual na gamot. Kahit na sa libingan ng kidlat na ito, hindi ito karaniwan at mahirap hanapin. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot sa mga salita. Napatingin siya sa palanggana sa harapan niya, walang imek. Dumating nga sila, ngunit medyo nakakatakot ang maalamat na libingan ng kidlat. Minsan nang sinabi ng Pangulo ng Alyansa na walang makakaligtas sa libing ng kidlat. Bagamat hindi niya alam kung ang tinutukoy niya ay ang mga disipulo ng Academy o maging ang mga pag-iral sa kanyang antas, sigurado siya na ang libing ng kidlat ay hindi maliit na bagay. Ito ay malayo sa isang ordinaryong kidlat na kapigatian. Kahit ang kidlat na kapigatian na kanyang pinagdaanan ay hindi maihahambing dito. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Terence, hindi siya sigurado kung makakalabas siya. Nang makita ni Shara na natahimik ang lahat, bigla niyang sinabi, dinala na kita sa lugar, babalik ako. Oo, pakiusap. Tumanggaw si Terence at gumawa ng hand gesture. Kung gayon, Palm, mabuting tao na nagtago ng mabuti. Inilabas ni Shara ang kanyang dila at umalis na puno ng sigla. Ang isang mabuting tao ay isang mabuting tao, ano ang ibig mong sabihin sa isang mabuting tao na nakatago ng mabuti? Walang magawang sabi ni Terence habang pinapanood ang dalaga na umalis. You should be satisfied. It's already good enough that she see you as a good person. It's better than a bad person who hides deeply. Nakangiting sabi ni Melissa, habang si Minerva at Benedict ay humajejek sa kanilang sarili. Sige, so nakinabang pa ako dito. Awkward na ngumiti si Terence at itinuro ang palanggana. Bihira lang akong pumunta dito, kaya gusto kong bumaba at tingnan. Kung hindi ako magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Ano? Pero ito ang libingan ng kidlat, mawawalan ka ng buhay kapag pumasok ka. Nagulat sina Melissa at Minerva Holmes. Kahit na maganda ang mystical racing grass, hindi ito may kukumpara sa buhay nila. Nakapagdesisyon na ako. Hindi mo na ako kailangang akitin pa. Siguradong mamamatay kayo sa lugar na ito, ngunit dapat ay kaya ko pa ring mabuhay. Kahit na hindi ko makayanan ang libing ng kidlat, makakabawi pa rin ako. Hindi ako mamamatay doon. Matigas na sabi ni Terence. Ito. Nagkatinginan sina Melissa at Minerva, at sa huli, tumanggo na lang sila ng atubili, sige, pero huwag mong pilitin ang iyong sarili. Kung may nakita kang mali, tumakas ka agad. Huwag mag-alinlangan. Maaaring makuha ko ang mystical grass o mamatay ako. Okay lang kung hindi ko makuha. Siyempre, hindi nila gustong makapasok si Terence sa lubhang mapanganib na libingan ng kidlat. Kahit na mayroong 10,000 mystical racing herbs sa ilalim ng kanilang mga paa, hindi nila hahayaan si Terence na makipagsapalaran, lalo na ang ilan. Gayunpaman, alam nila ang personalidad ni Terence. Maaaring madali siyang makipag-ayos ng normal, ngunit kapag nakapagdesisyon na siya, hindi na niya babalikan ang kanyang mga salita. Oo, huwag kang mag-alala. Ang buhay ko ay mahalaga. Hindi ko ito itatapon para sa ilang mystical racing herbs. Binigyan sila ni Terence ng nakakapanatag na tingin at nagpatuloy, habang nasa baba ako, maaari kayong tumingin sa paligid.
Kung papalarin kayo, baka makakuha kayo ng ilang tangkay ng mystical racing grass na tulad ng babaeng iyon. Gayunpaman, kailangan ninyong mag-ingat. Baka may panganib sa paligid. Okay, remember to be very, very careful. Kung may nakita kang panganib, bumalik ka kaagad. Muli siyang pinaalalahanan ni Melissa at Minerva. Alam ko. Ito ay matagal, ngunit ang puso ni Terence ay nakaramdam ng init. Ginawa lang nila ito sa kanya, at kung ito ay ibang tao, hindi sila magiging pasyenteng ito. Tatalo na sana si Terence sa palanggana, ngunit bago pa siya makatayo, ang boses ng multo ay tumunog sa kanyang ulo. Teka! Anong ginagawa mo? Nagulat si Terence. Kailangan niya talagang mag-isip ng 2 beses kung gusto niyang ihinto ang isang bagay na ganoon. Hindi alam ni Melissa at ng iba pa ang tungkol sa 8 spirit root sa kanyang katawan, ngunit alam na alam ng bastard na ito ang lahat, at sa kanyang karanasan, malinaw niyang masasabi kung kakayanin niya ang ganoong panganib. Kung sinabi niyang hindi, nangangahulugan ito na hindi niya magagawa, at ang pagpunta ay naghahanap lamang ng kamatayan. Ito. Mukhang ang maalamat na Thunder Burial City. Biglang sinabi ng multo pagkatapos ng sandaling katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Terence. Sinabi lang ni Shara na may lightning burial dito, pero what the hell was a lightning burial city? Oo, ito ay dapat na dumagundong burial city. Ang kakilakilabot na bagay ay pinagmasdan ng mabuti sa ilang sandali bago tuluyang kumpirmahin at ipaliwanag. Ito rin ay isang lihim na tsismis sa gitna ng angkan ng espiritong hayop. Bihira mong malaman ang tungkol dito. Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na ito ang huling tahanan ng mga makapangyarihang kidlat na espiritong hayop na iyon. Ang huling tahanan. Kumurap si Terence, ibig sabihin. Baka ito ang sementeryo ng mga spirit beast na tipong kidlat. Not bad. Alam mo bang may Thunder Dragon Clan sa branch ng Dragon Clan natin? Ang malagim na sinabi. Ang Thunder Dragon Clan. Hindi ko pa ito narinig. Umiling si Terence. Maliban sa Green Dragon, nakita niya ang lahat ng uri ng lahi ng dragon. Mula sa mga dragon ng 5 kasamaan sa karaniwang mundo hanggang sa 5 lason na worm sa 5 lason na latian, at maging ang mga sea dragon na kabilang sa lahi ng hayop sa dagat. Hindi pa siya nakarinig ng Thunder Dragon. Hehe, hindi puro ang bloodline ng Thunder Dragon. Sa totoo lang, ito ang inapo ng Lightning Bird at ng ating Dragon Clan. Gayunpaman, kasama rin ito sa genealogy ng Dragon Clan natin, kaya medyo naiintindihan ko ito. Bigyan mo ako ng sandali para pag-isipan itong mabuti. Tumawa ang demonyo. Sige, sabi niya. Tumango si Terence, natatawa sa sarili. Totoo ang kasabihang, ang mga dragon ay likas na malaswa. Tila maaari silang makihalubilo sa anumang nilalang, at ang pinakakatawa-tawa ay na kaya nilang malampasan ang natural na hadlang ng reproductive isolation at lumikha ng isang buong grupo ng mga pinaghalong lahi na supling. Ayon sa alamat, ang mga worm dragon ay hybrid ng dragons at snake, ang sea dragon ay hybrid ng dragons at sea beasts, at itong thunder dragon ay hybrid ng dragons at lightning vultures. Kung tungkol sa dragon ng 5 kasamaan, isang kalahating dinosaur, hindi man lang nang ahas si Terence na isipin kung ano ang ginawa ng angkan ng dragon. Nakakamangha talaga ang lawak ng circle of friends nila. Natagpuan ni Melissa at ng iba pa na kakaiba na si Terence ay sobrang nalilito. Nagkatinginan sila, iniisip na pinagmamasdan niya ang palanggana sa ibaba. Hindi naman siya pinakialaman ng mga ito at nanatili lang sa tabi niya. Nahanap ko na. Ang demonyong bagay ay biglang tuwang-tuwa. Sa kanyang antas, ang tinatawag na maingat na pag-iisip ay hindi ang uri ng memorya na mayroon ang mga ordinaryong tao, ngunit direktang hinalungkat ang kanilang sariling mga fragment ng memorya. 4,906. Hanggat nakita o narinig niya ito noon, maibabalik niya ito ng walang kamali-mali sa kaunting oras lamang. Paano na? Mabilis na tanong ni Terence. Ito ang impormasyong naiwan ng isang lightning dragon noong conference ng Dragon Clan. Binanggit nito ang lungsod ng Lightning Burial.
Ayon sa kanya, ang tinatawag na lightning burial dito ay talagang pinakamataas na pamantayan ng seremonya ng kamatayan para sa makapangyarihang lightning-type spirit beast. Ang malagim na sinabi. Ang paglilibing ng kidlat ay talagang isang ritual ng kamatayan. Nagulat si Terence na isip niya na ang libing ng kidlat ay parang tsunami o lindol, isang natural na kalamidad na kakaiba sa isla. Hindi niya inaasahan na isa itong death ritual. Tama. Ang libing ng kidlat na nakikita ng mga tagalabas ay galing talaga sa Lightning Burial City na ito. Bagamat minsan naaapektuhan nito ang mga outer areas, nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng kapangyarihan ng kidlat sa labas, hindi naman talaga ito lightning burial. Reaksyon lang ito na dulot ng paglilibing ng kidlat, tulad na lang kung paano laging may hangin at ulan kapag may bagyong mundo, the man said in the secular. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. So, compared to the real lightning burial, maliit na bagay lang to. Sabi ni Terence, malalim ang iniisip. Oo naman. Ang tunay na libing ng kidlat ay limitado lamang sa lungsod. Hindi nito sasaklawin ang buong pulo ng kulog sa kapatagan. Siyempre, sa mga ordinaryong magsasaka ng tao na tulad mo, kahit ang kidlat na kapigatian na biglang lumakas dahil sa impluensya ay nakamamatay na. Wala itong pinagkaiba kung ito ay libing ng kidlat o hindi. Ang sabi ng makamulto. Kung gayon, Senior, alam mo ba kung paano nangyari ang libing ng kidlat? Tanong ulit ni Terence. Dahil ito ay isang seremonya ng kamatayan, dapat mayroong isang pinuno. Parang langit na libing sa karaniwang mundo. Ang proseso ay simple, ngunit hindi bababa sa isang tao ay kailangang dalhin ang katawan sa isang tiyak na lokasyon at makaakit ng mga buwiter at iba pang mga hayop. Sinasabi na bago mamatay ang lahat ng uri ng kidlat na mga espiritong hayop, papasok sila sa lungsod ng libing ng kidlat ng kusa at palitawin ang kidlat na kapigatian upang maisiguro ang paglibing ng kidlat. Mamamatay sila kasama ang pinakamalakas na enerhiya ng kidlat. Ito ang kanilang perpektong wakas. Napabuntong hininga na sabi ng malagim. Kung ganoon, hindi talaga ako makakapasok. Malamang patay na siya kung pumasok siya. Hindi mapigilan ni Terence na mag-alinlangan. Nabuo niya ang hindi pa nagagawang tambalang 8 spirit root, at ang isang kidlat ay maihahambing sa isang maliit na kapigatian ng kidlat, na nagpalakas ng kanyang kumpiyansa, ngunit hindi ito sa puntong hindi siya natatakot sa libing ng kidlat. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang maharap ang mga normal na kapigatian ng kidlat, o kahit na 10 beses ang lakas, ngunit sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang libing ng kidlat? Paano kung lumagpas ito sa pinakamataas na limitasyon ng kaya niyang tiisin? Tama ka, ngunit maaari kang pumasok at tingnan. Hindi pa ako nakapunta sa Thunder Burial City dati. Hindi mo ba gustong makita ang sementeryo ng mga lightning spirit beasts? Baka may mga hindi inaasahang tagumpay. Ang makamulto na bagay ay hinihikayat. Nag-init ang puso ni Terence isinantabi ang mystical grass, maraming makapangyarihang kidlat na espiritong hayop ang mga bangkay dito, at malamang na marami silang magagandang bagay sa kanila. Ito ay higit na nakatutokso kaysa sa mystical na damo. Pero paano kung mamatay tayo sa loob? Ano ang dapat nating gawin? Hindi nawala sa isip ni Terence ang panganib at benepisyo ay palaging proporsyonal, at kung mas maraming magagandang bagay ang mayroon, mas mapanganib ito. Sa tingin ko ay hindi. Ang pinakamalaking banta doon ay ang paglilibing ng kidlat, at mayroon kang katangiang kidlat. Ang iyong paglaban sa kidlat ay malamang nakatulad ng sa isang kidlat na espiritong hayop. Sa katunayan, ang isang ordinaryong kidlat na espiritong hayop ay maaaring hindi kahit na may kumpara sa iyo. Pagkatapos ng lahat, mayroon kang isang kidlat na katangian dominado ng pinagsama-samang 8 espiritual na mga ugat. Ang malagim na bagay ay nag-click sa kanyang dila at bumaantong hininga. Totoo yan, naalala ni Terence ang pag-atake ng kidlat na ibon ito ay mabuti, ngunit ang iba pang mga ibon ay malamang na hindi magiging mas mahusay. Kung hindi mo talaga kaya, tumakbo ka na lang. Napakabilis mo na hindi ka maabutin ng mga ordinaryong bagay. Gaano man kalakas ang libing ng kidlat, makakatakas ka pagkatapos ng ilang tama.
Hindi ka mawawala ng buhay, patuloy na panghihikayat ng malagim na bagay. Well, sabi nga, curiosity kills the cat. Senior, ang lakas talaga ng curiosity mo. Para makapasok ako at makita ko, ang dami mong naisip na dahilan. Ang hirap mo talaga, senior. Bulong ni Terence sa kanyang puso. Hehe, ang mundo ay puno ng kababalaghan. Paano ako hindi mapupunta at maranasan ito sa isang magandang pagkakataon? Tsaka, hindi kita sasaktan. Kung mamatay ka, matatapos din ako. The ghastly thing pouted. Hindi ko alam na explorer pala si Senior. Tumawa si Terence. Masasabi niya mula sa katotohanan na ang taong ito ay itinaya ang kanyang buhay upang pumunta sa karaniwang mundo sa paghahanap sa hari ng mga espiritong hayop, ang linya ng dugo na siya ay isang taong masipag at matapang. Ang kidlat na libingang ito ay malamang nawala sa kanya. Tumango si Terence sa mga batang babae at tumalon pababa ng may pag-igting ng kanyang mga ngipin, na wala sa makapal na ulap. This place gives me a very ominous feeling. Sana walang nangyari sa kanya. Nag-aalalang sabi ni Melissa habang tinitingnan kung saan nawala si Terence. Ang kanyang practitioner's arts ay mula sa banal na madre sa silangang dagat, at magaling siyang manghula ng mabuti at masamang bagay. Wala lang siyang alam na mga advanced na diskarte tulad ng panghuhula, at hindi ito sapat para kumbansihin si Terence. Oo, nararamdaman ko rin na kakaiba. Sinasabi sa akin ng aking intuition na napakadelikado sa loob. Bagamat si Minerva ay sumapi lamang sa sekta sa maikling panahon, mayroon siyang maraming karanasan sa iba't ibang pagsubok, at ang kanyang intuition ay napakatumpak. You guys don't have to be so worried. Ito si Master Linford ang pinag-uusapan natin. Hindi siya ordinaryong tao. Siguradong gagaling siya. Tara na at hanapin natin ang mystical grass. Casual na inaliw siya ni Benedict at agad na hinanap ang mystical racing grass. Ito ay isang bagay na pinangarap niya, ngunit siya ay natigilan pagkatapos lamang ng 2 hakbang. Lumingon siya at mahinang nagtanong, ano ang hitsura ng mystical grass? Agad na napatawa sina Melissa at Minerva Holmes, hindi alam kung matatawa o maiyak, hindi ko ba nakita ang damo Shara kanina? Nakalimutan mo na ba agad? Well, sa totoo lang, ako, si Benedict, ay bulag sa damo. Napakamot ng ulo si Benedict at naaawang sinabi. Bulag sa damo. Nagkatinginan sina Melissa at Minerva, natigilan. Ibig sabihin, hindi ko matukoy ang lahat ng klase ng spirit herbs. Karamihan sa spirit herbs ay walang pinagkaiba sa mga damo sa paningin ko. Pare-pareho lang ang tatay ko, kaya lahat ng spirit herbs sa pamilya ko binibili. Bihira lang ako pumitas. Kung hindi, kahit na mamitis ako ng isang malaking tumpok, lahat sila ay mga damo. Nakagawa na ako ng ganitong klaseng bagay ng maraming beses sa mukha ni Benedict. Matagal na nagpipigil ng tawa sina Melissa at Minerva, namumula ang kanilang mga mukha. 4,907. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng ganoong tao. Nakakatuwa talaga itong mag-ama na rascal. Hindi katakataka na si Benedict ay hindi pumili ng mga espiritual na halamang gamot sa kanyang sarili at sa halip ay nagkusa na dalhin ang mga bag para sa kanila. Siya ay bulag. Sige, pwede mo na kaming sundan at hanapin. Tandaan mo ang mga katangian at dalhin mo sa amin kapag may nakita kang katulad. Tara na. Ngumiti si Melissa, huling tumingin sa kung saan tumalon si Terence bago manguna upang subukan ang kanilang kapalaran. Napahawak lang si Terence sa lupa pagkaraang bumagsak ng ilang sandali ang palanggana ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya, at siya ay masasaktan kung hindi niya gagamitin ang kanyang chi para mabawasan ang lakas ng kanyang pagkahulog. Maingat na tumingin si Terence sa paligid. Ang hamog ay tila hindi lumiliwanag mula sa itaas, ngunit ito ay pakapal at pakapal dito. Umaambon ang lahat sa kanyang harapan, at wala siyang makita. Ang mas masahol pa ay hindi niya maramdaman ang kanyang espiritu. Senior. Mabilis na humingi ng tulong si Terence sa makamulto. Delikado at hindi mahuhulaan ang lugar na ito, at kung hindi niya alam ang sitwasyon, wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan.
Sa mga tuntunin ng kamalayan, ang multo ay nasa tuktok ng Sky-class Island, at ito ay palaging matagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi nito na may seryosong tono, ito ay talagang kakaiba. Ang lugar na ito ay maaaring hamarang sa aking banal na sentido. Ano? Napatalon si Terence sa gulat. Kahit na ang senior ay hindi maramdaman. Paano ito posible? Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang maalamat na Thunder Burial City ay talagang kakaiba. Ang nakakatakot na bagay ay nagtanong sa pagkataranta. Anong gagawin natin ngayon? Tumindig ang balahibo ni Terence habang nakatingin sa hamog na nasa harapan niya. Ni hindi niya maramdaman ang mga multo, at ang lugar na ito ay walang alinlangan na death zone para sa kanya. Hindi niya magagawang ma-accident. Forget it, balik na tayo. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, tiyak na susubukan niya ito, ngunit siya ay isang espiritu lamang ngayon. Hindi niya mapoprotektahan si Terence kung may lumabas na makapangyarihang nilalang. Sige. Umatras si Terence nang walang pag-aalinlangan, maging ang multo ay nagsabi na. Hindi na siya maaaring manatili pa rito, o baka nasa panganib ang kanyang buhay. Gayunpaman, bago pa maka-atras ng 2 hakbang si Terence, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Walang laman ang likod niya. Tumalon lang siya sa bangin. Ayon sa dati niyang plano, kung may ma-accident, diretso siyang aakyat pabalik. Kung tutuusin, ito ay isang pirasong cake lamang para sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, nagulat siya nang makitang walang bangin sa likuran niya. Sa kanyang pagkabigla, walang alinlangang umatras si Terence ng ilang daang talampakan pa, ngunit wala pa rin. Paano ito posible? May ideya si Terence. Hindi siya makakita ng malayo sa kanyang mga mata at hindi makadama ng kanyang banal na sentido, ngunit mayroon siyang iba pang mga paraan upang matukoy ang lokasyon. Dumampot ng bato si Terence at itinapon ito sa malayo. Nais niyang gamitin ang tunog upang matukoy ang kanyang paligid nang hindi inilantad ang kanyang posisyon at umaakit ng anumang panganib. Ang bato ay tumama sa isa pang bato sa di kalayuan, gumawa ng malutong na tunog, ngunit ang resulta ay nagpalamig sa gulugad ni Terence. Walang tumugon. Walang tugon, ibig sabihin, ang lugar na ito ay walang laman, at walang mga bangin sa malapit. Nagsimulang pawisan si Terence. Naramdaman niyang tumindig ang balahibo niya. Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Nababalot ito ng hamog at hindi niya magamit ang kanyang divine sense. Ang pinakakatawa-tawa ay ang bangin sa likod niya ay nawala ng walang bakas. Kahit ang mga multo ay hindi ito maramdaman. Ito ay masyadong kakaiba. Isang formation. Dapat may formation dito. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Terence. Ito ay maipaliwanag lamang ng isang formasayon. Kung wala ito, walang paraan na hindi sila makaka-atres sa gilid. Siguro. Hindi masyadong sigurado ang multo. Siya ay mas may karanasan kaysa kay Terence, at ito ay maipaliwanag lamang sa pamamagitan ng isang formasayon, ngunit may isang formasayon sa mundo na hindi niya makita. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Senior, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabilis na tanong ni Terence. Siya ay isang tao sa kanyang sariling pag-iisip, ngunit ito ay isang bagay na hindi niya nakita o narinig kailanman. Kung hindi siya nakahanap ng isang paraan out, ito ay karaniwang imposible upang umalis. Kung ito ay isang formasayon, kung gayon kailangan nating hanapin ang mata ng formasayon upang masira ito. Sa sitwasyong ito, maaari lamang nating hanapin ito. Seryosong tono ang sinabi ng nakakatakot. Oo, iyon lang ang paraan. Masama ang kutob niya rito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pilitin ang sarili na galugarin ang lugar. Kahit na hindi niya mahanap ang formation core, kailangan niyang alamin muna ang sitwasyon at maging handa sa anumang bagay. Ngunit bago pa siya makahakbang ng 2 hakbang, may biglang kumikidlat sa itaas ng kanyang ulo. Napakakapal ng hamog na hindi man lang niya makita ang kanyang mga daliri. Sa harap niya ang malabo ang visibility, at ni hindi niya makita ang nasa itaas ng kanyang ulo.
Ngunit sa thunder, ang malakas na kidlat ay tumagos sa fog at tumagos sa kalangitan, na nagpapahintulot kay Terence na makita ito ng malinaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ang kidlat ay hindi na lamang madilim na asul, ito ay halos kulay ube. Mula nang matanggap ang pamana ng thunder ng higanteng electric eel, nagkaroon siya ng napakalinaw na pag-unawa sa kapangyarihan ng thunder. Ang ordinaryong kidlat ay mapusyaw na asul, at ang mas malakas na thunder tribulation ay purong asul. Halos dark blue ang 10 beses na thunder tribulation na naranasan niya noon. Ang kapangyarihan ng lilang kidlat ay higit pa kaysa sa madilim na asul na kidlat. Dapat malaman na sa lakas ng higanteng electric eel sa super sea-splitting stage, maliban sa pinakamakapangyarihang killing move nito, ang itim na makalangit na parusa, ang ordinaryong kidlat ay dark purple lang. Kahit na ang kidlat sa itaas ng kanyang ulo ay hindi dark purple, ngunit malapit lang sa purple, natakot pa rin si Terence. Nakita niya ang higanteng electric eel na pumatay ng ilang sea-split realm spirit beast gamit ang dark purple na kidlat. Kahit na ito ay mukhang isang sneak attack, ang mapatay sila sa isang welga ay sapat na upang ipakita ang nakakatakot na kapangyarihan nito. Ang dark purple na kidlat ay maaaring pumatay ng isang Sea Rift Realm Spirit Beast, kaya kahit na ang purple na kidlat ay hindi kasing lakas, dapat nitong patayin si Terence, na nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang Ascension Realm, tama ba? Ito ay mas malakas kaysa sa kidlat na kapigatian. Sa kanyang pagkabigla, walang pakialam si Terence sa kanyang paligid. Ginamit niya ang kanyang super butterfly microsteps at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpipiliang ito ay tila hanggal sa unang tingin, dahil kahit na ang lilang kidlat ay umiikot sa itaas nila, maaaring hindi ito mapunta dito. Kaya't saan man sila tumakbo, halos pareho lang ang posibilidad na tamaan sila ng kidlat. Sa kabaligtaran, dahil hindi nila makita ng malinaw ang paligid, madali itong makaakit ng iba pang panganib. 4,908. Ngunit huwag kalimutan, si Terence ay hindi isang normal na tao. Mayroon siyang malakas na elemento ng kidlat, at para siyang karayom ng kidlat sa lugar na ganito. Pakiramdam niya ay darating sa kanya ang lilang kidlat sa itaas ng kanyang ulo. Sa halip na maghintay sa kamatayan, mas mabuting makipagsapalaran at tumakas. Kahit na siya ay nagudyok sa iba pang mga mapanganib na nilalang sa proseso, ito ay mas mabuti pa rin kaysa sa tamaan ng kidlat. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, ang kanyang super butterfly microsteps ay mas mabilis kaysa dati. Sa mga normal na tao, ito ay walang pinagkaiba sa teleportation, ngunit kahit paano siya tumakbo, ang lilang kidlat ay laging umiikot sa itaas ng kanyang ulo. Natakot si Terence kaya nanginginig ang kanyang puso. Siya gritted kanyang ngipin at tumakbo para sa kanyang buhay, kahit na gamit ang kanyang ultimate butterfly microsteps. Ngunit ito ay walang silbi. Gaano man siya kabilis, hindi niya kayang malampasan ang lilang kidlat. Parang nakalock ito sa kanya. Mula nang makuha niya ang makapangyarihang elemento ng kidlat, palaging tuwang-tuwa si Terence, lalo na sa pagkakataong ito na nakuha niya ang hindi pa nagagawang 8 espiritual na ugat sa ilalim ng patnubay ng elemento ng kidlat. Lalong tuwang-tuwa si Terence, ngunit ngayon ay talagang sumasakit ang ulo niya. Malakas ang elemento ng kidlat, ngunit ang espesyal na katangian ng karayom na ito na umaakit ng kidlat ay isang problema na maaaring pumatay sa kanya. Oo naman, lahat ng bagay ay may mga pakinabang at disadvantages nito. Talagang isang hanggal na panaginip na isipin na ang isang tao ay maaaring kumuha ng lahat ng magagandang bagay. Boom! Sa isang malakas na tunog, sa wakas ay bumaba ang lilang kidlat, na tumama kay Terence sa tuktok ng kanyang ulo. Nanlamig si Terence sa kinauupuan, kumikibot-kibot at nagpupumiglas na parang na-freeze siya sa pwesto. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga nakakagulat na electric sparks, at kung may titingnang mabuti, makikita nila na siya ay nakuryente sa hangin, dahil lamang sa kidlat. Ang normal na kidlat ay hindi makakagawa ng anumang pinsala kay Terence. Mas malakas man ito ng 10 beses, kaya niyang igiit ang kanyang mga ngipin at matiis, ngunit halos patayin siya ng lilang kidlat na ito. Ang lakas ng kidlat na ito ay hindi bababa sa 50 beses na mas malakas.
Moherf asterisk hacker. Napasigaw si Terence sa sakit, halos himatayan sa gulat. Buti na lang at medyo nawalan pa siya ng malay, o siguradong patay na siya. Sa malakas na elemento ng kidlat sa kanyang katawan, si Terence ay parang isang higanteng baterya ng tao, hindi lamang siya nakakapag-discharge ng kuryente, ngunit nakakapag-imbak din siya ng kuryente. Direkta niyang naa-absorb ang normal na kidlat, ngunit ito ay 50 beses sa normal na halaga, ito ay higit pa sa kaya niyang tanggapin. Baterya man iyon, malamang ay sasabog ito on the spot, lalo pa ang buhay na tulad niya. Sa isang iglap, napakalapit ng kamatayan ni Terence. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkataranta, nalaman ni Terence na kaya niyang tiisin ito. Bagamat ang kanyang katawan ay puno ng lubhang mapanganib na enerhiya ng kidlat, sa kabutihang palad, ang enerhiya ng kidlat ay hindi napupunta kung saan-saan. Ito ay hinihigop sa paligid ng kidlat-based compound na 8 espiritual na mga ugat. Kung hindi, kahit 10 buhay ay hindi sapat para patayin siya. Parang may malakas na bomba ang ibinaon sa katawan niya. Sa sandaling ito ay sumabog, siya ay durog na durog. Sa kabutihang palad, ito ay isang bomba ng oras. Hanggat hindi niya ito hinawakan, mayroon pa siyang kaunting oras upang i-deactivate ito. Ang isang malaking halaga ng enerhiya ng kidlat ay gumagalaw sa katawan ni Terence. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ayusin ito bago ito mawala ng kontrol. Ito ay higit pa sa limitasyon ni Terence, kaya ang buong proseso ay napakahirap. Bawat pagpino ay parang sasabog na ang kanyang dantian at meridian. Kung wala siyang matibay na kalooban, hindi man lang niya mapanatili ang kanyang kamalayan, lalo pat dalisayan ang lahat ng kidlat. Sa kabutihang palad, si Terence ay mahimalang nakahawak. Naramdaman ang hindi pa nagagawang pagdagsa ng enerhiya ng kidlat sa kanyang katawan, si Terence ay tumawa ng mapait, sa takot pa rin. Halos maubos na siya. Ang mga damit ni Terence ay basa at tuyo mula sa malamig na pawis, at lahat sila ay gusot at hindi komportable. Kung hindi dahil sa panganib ay naligo na siya at nagpalit ng damit. Ito ay masyadong hindi komportable. Si Terence lang ito, kung ibang tao, patay na sila, nagiging alikabok. Kahit na makaranas ng ganitong uri ng sakit ay magiging isang luho. Gayunpaman, ang kanyang pagdurusa ay hindi nawala ng kabuluhan. Pagkatapos makaligtas sa isang malaking sakuna, siya ay tiyak na pagpapalain. Hindi lamang siya nakaligtas, ngunit ang kapangyarihan ng thunder sa kanyang katawan ay naging mas malakas din ng ilang beses. Bagamat isang maliit na bahagi lamang sa kanila ang ganap na napino ni Terence, ang natitira ay maaari lamang ituring na pansamantalang pagpapaamo, tulad ng kidlat na natanggap niya noon. Isa itong isang beses na gamit na item, at kapag naubos na ito, mawawala ito. Tanging ang maliit na bahagi lamang na lubos niyang pinadalisay ang maaaring sumanib sa ugat ng espiritu at mabuhay magpakailanman. Ngunit gayunpaman, hindi maliit ang ani ni Terence sa pagkakataong ito. Ang proseso ay medyo mapanganib, ngunit ang resulta ay masaya pa rin. Senior, naramdaman mo ba na medyo kakaiba ang kidlat kanina? Tanong ni Terence nang makabawi siya. Bakit kakaiba? Nataranta ang makamulto. Mas matalino siya kaysa kay Terence, ngunit hindi niya nakita ang lilang kidlat sa kanyang sarili. Nararamdaman ito ni Terence, ngunit maaaring hindi. Natanggap ko na ang mana ng higanteng electric eel at naranasan ko ang thunder tribulation. Matapos itong pag-isipang mabuti, nalaman ko na bagamat pareho silang makapangyarihang thunderbolt, may pangunahing pagkakaiba. Kumunat ang noo ni Terence. Oh, pwede bang mas specific? Tanong ng nakakatakot. Hindi lamang ang lakas ng kidlat ay naiiba sa pagitan ng dalawa, ngunit higit sa lahat, ang kalooban na nakapaloob sa kanila ay ganap na naiiba. Sinuri ni Terence pagkatapos ng ilang maingat na pag-iisip. Ang thunder tribulation ay ang kapangyarihan ng langit at lupa, kaya ito ay ganap na malamig at walang emosyon. Ngunit iba ang higanteng electric eel. Ang mga kidlat nito ay tila may isang uri ng emosyonal na kulay. May ganyan. Sa pagkakataong ito, maging ang multo ay nagulat hindi sa natuklasan ni Terence, ngunit sa matalas na kasanayan sa pagmamasid ni Terence.
Wala siyang gaanong alam tungkol sa kidlat dahil hindi siya magaling dito, ngunit alam niyang hindi ito isang bagay na maaaring makita ng mga normal na tao. Siya ay may malakas na paghahangad, matalas na pananaw, at walang humpay na katatagan anuman ang mangyari. Hindi lamang ang matigas na likas na talento ng batang ito tulad ng mga espiritual na ugat ay walang kapantay, ngunit maging ang kanyang mga nakatagong likas na talento ay napakalakas. Hindi swerte na nakuha niya ang kanyang mga nagawa ngayon. Akala ko imahinasyon ko lang iyon. Akala ko ang kidlat ay isang uri lamang ng kapangyarihan, kaya paano ito magiging emosyonal? Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang kidlat na iyon, nakumpirma na ang aking mga iniisip. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence. 4,909. Ibig mong sabihin ngayon lang ang kidlat. Hindi napigilan ng makamulto na mapabuntong hininga. Hindi ito natural na ginawa, ngunit mayroon itong isang uri ng emosyonal na kulay tulad ng higanteng electric eel. Ang pagtuklas na ito ay masyadong nakakagulat, at maging si Terence mismo ay kailangang huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Halos lumundag ang puso niya sa dibdib nang pumasok sa isip niya ang pag-iisip. Sa madaling salita, may tao sa likod ng lilang kidlat. Ang malagim na bagay ay nagnilay-nilay at pagkatapos ay nag-analisa, malamang na hindi makapasok sa lugar na ito ang mga ordinaryong tao na magsasaka, kaya ang natitira na lang ay mga Thunder Spirit Beast. Bukod dito, ang gayong malakas na kidlat ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng ordinaryong Thunder Spirit Beast. Tanging ang mga espiritong hayop na nakatayo sa tuktok ng katangian ng Thunder ang maaaring magkaroon nito, tulad ng Thunder Dragon at ang kidlat na Condor. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Ito ang lunsod ng Thunder Burial, at tanging ang makapangyarihang Thunder Spirit Beast ang maaaring naririto. Siya ay tinamaan ng kidlat na buwitter minsan, at ito ay hindi kasing lakas ng ngayon, ngunit may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga buwitter ng kidlat. Kung ito ang pinakamalakas na ibong kidlat, maaari pa itong makipagkompetensya sa higanteng electric eel. Pagkatapos ng lahat, isa na itong top-tier Thunder Spirit Beast. Hindi katakataka na ang makapangyarihang mga individual na iyon ay maaaring magpatay ng ganitong uri ng lilang kidlat. Siyempre, ito ay maaari ding isang lightning dragon o ilang iba pang top-notch lightning attribute spirit beast. Sa kanilang makapangyarihang mga talento sa lahi, ito ay normal para sa kanila na maabot ang antas na ito. Baka ba nakapasok ako at na-disrupted ang death ritual nito, kaya galit ito sa akin. Biglang naisip ni Terence ang posibilidad na ito at nabigla sa parehong oras. Ito ang lungsod ng libing ng kidlat, at isa lamang ang dahilan kung bakit lilito dito ang malalakas na kidlat na espiritong hayop, at iyon ay para sa libing ng kidlat. Hehe, kung ganon talaga, the best lot talaga ang nabunot mo. Tumawa ang demonyo. Top draw. This is great, they were preparing for the lightning burial and I came in. Halatang nakikiusap ako na ilibing din nila ako. Mapait na ngumiti si Terence. Kailangan talaga niyang ibigay ito kay Terence. She was still in the mood to joke even at a time like this. Hindi naman ganoon talaga. Ang paglilibing ng kidlat ay isang napakasagradong ritual ng kamatayan para sa mga hayop na espiritong uri ng kidlat. Hindi ito lapastanganan. Kaya, sa palagay ko ay hindi ito padalos-dalos na maglulunsad ng lightning burial bago ito maalis sa iyo, isang tagalabas na nagdulot ng gulo. Hindi sinasang-ayunan ng malagim na bagay. Oh, mabuti iyon. Hindi sinasadyang nakahinga ng maluwag si Terence, ngunit mabilis niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi man agad ginamit ng kabilang partido ang paglilibing ng kidlat, papatayin pa rin muna niya ito anuman ang kahihinatnan. Sa lakas ng kidlat ngayon, mamamatay siya sa alinmang paraan. Hehe, kahit ano pa man, bago pa man umatake ang kalaban, mabilis kang humanap ng paraan para makaalis dito. Kung hindi, pareho tayong ililibing dito. Ang malagim na sinabi. Oo. Tumango si Terence, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito habang nagsimulang maramdaman ang kanyang pagsulong.
Kung papalarin siya, baka mahanap niya ang formation core o isang paraan. Ang mga pagkakataon ay maliit, ngunit ito lamang ang paraan na magagawa niya ito. Maingat siyang humakbang pasulong, at nakakapagtaka, walang kidlat sa pagkakataong ito. Natuwa si Terence, ngunit hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Ito ang kalmado bago ang bagyo. Senior, nararamdaman mo ba? Tanong ni Terence. I can feel it. Mukhang tama ang espekulasyon mo kanina. Napuno ng matinding sama ng loob ang buong paligid. Ang malagim na bagay na ungol. Ano? Napuno sila ng buong espasyo. Tumalon si Terence, naramdaman na lang niya na kakaiba ito, ang sama ng loob ay parang nagmula ito sa isang uri ng nilalang, ngunit hindi niya akalain na mapupuno nito ang buong espasyo. Tama. Bagamat naharang ang aking divine senador says perception, ang aking intuition ay hindi kailanman naging mali. Ang sama ng loob na ito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang tono ng malagim na bagay ay solemn at tila malalim ang iniisip. Kung ganoon, tiyak na ito ay isang napakalangit na thunder attribute spirit beast na nakatingin sa atin. Maaaring ito ay isang lightning dragon ng iyong dragon clan. Senior, marahil maaari mong i-claim na kamag-anak mo ito. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Kung pag-uusapan nila ang pinakamakapangyarihang thunder attribute spirit beast, ang lightning bird ay malamang na naranggo pagkatapos ng thunder dragon. Kung talagang thunder dragon iyon, kung gayon sa pagkakakilanlan ng nakaraang Asher dragon, maaari talaga silang maupo at makapag-usap. You brat, don't hold on this kind of luck. Bilisan mo at mag-isip ng paraan para makatakas. This feeling and aura don't feel like a lightning dragon. Kahit na, wala akong relasyon sa kanila. Anong klaseng kamag-anak ang sinusubukan mong angkinan? Napakunot ang mga labi ng aswang at hindi sumasang-ayon. Sige, sabi niya. Sa katunayan, alam mismo ni Terence na ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi maaasahan, kaya hindi siya tumigil sa paglalakad at pinabilis ang kanyang lakad. Kaya lang ay masyadong mababa ang visibility dito, wala siyang makita sa fog, at hindi rin niya magagamit ang kanyang divine sense. Umasa lamang siya sa kanyang mga paa upang suriin ang paligid. Wala na si Terence sa mood na maghanap ng halamang gamot, kailangan niyang mabuhay para tamasahin ang kayamanan, kung tutuusin. Mas mabuting maghintay siya hanggang sa makalabas siya ng buhay. Habang patuloy siyang sumusulong, tumalon ang puso ni Terence. Hindi niya kailangan na malaman ni Jade na isang malakas na kidlat na naman ang natipon sa itaas niya. Tumangala lang si Terence at tumalon ang kanyang puso. Ang kidlat ay lila ngayon, ngunit ito ay ganap na kulay ube sa pagkakataong ito. Nangangahulugan ito na ang kidlat sa itaas ng kanyang ulo ay mas malakas kaysa dati. Malinaw na naramdaman ni Terence na sa paglitaw ng lilang kidlat, ang sama ng loob sa hangin ay tila nabawasan ng kaunti, na para bang ginagamit nito ang lilang kidlat upang ilabas ang kanyang galit. Boom! Ang lilang kidlat ay hindi umikot sa paligid ng masyadong mahaba tulad ng huling pagkakataon, nito ay bumagsak bago pa makapag-react si Terence. Si Terence ay pinalipad muli, ang kanyang katawan ay nanginginig at nanginginig na parang baliw. Ang lilang kidlat ay nakapagpahirap na kay Terence, at ang lilang kidlat na ito. Kahit na sa kanyang karanasan, hindi niya ito lubos na kinaya. Ito ay hindi lamang sakit, ito ay walang katapusang pagpapahirap. Kung magpapatuloy ito, kahit na ang kanyang kalooban ay makatiis, tiyak na hindi kakayanin ng kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm expert. Ang dami ng kidlat na natiis niya ay lubhang limitado. Ano pa at mamamatay na siya? Discharge. Sa ganitong sitwasyon sa buhay at kamatayan, biglang nagkaroon ng ideya si Terence. Hindi kaya ng katawan niya ang ganoong kalaking lakas ng kidlat, at kailangan niyang mabilis na mag-isip ng paraan para mapalabas ito. Noon lang niya nabawasan ang pasanin sa kanyang katawan. 4,910. Wala na siyang oras para isipin iyon, na isasagawa niya ang pag-iisip sa sandaling ito ay pumasok sa isip niya.
Tiniis niya ang sakit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinipon ang enerhiya ng kidlat sa paligid ng ugat ng espiritu at ibinuhos ito sa anyo ng isang kidlat. Boom! Sa isang biglaang pagsabog, ang dark blue lightning bolt at ang purple lightning bolt ay nagbanggaan. Ang napakakapal na electric arc ay agad na nakakalat sa lahat ng direksyon, na lumilikha ng isang kahangahangang tanawin ng kidlat na namumulaklak mula sa manipis na hangin. Bagamat ang ideya ay hindi nakatulong kay Terence na makaalis sa sitwasyon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa nitong mabawi ang isang bahagi ng lilang kidlat. Kasabay nito, ang kanyang katawan, na umabot na sa limitasyon nito, ay nakakuha ng espasyo sa paghinga, kahit na nag-iiwan ng ilang espasyo para sa kanya upang pinuhin ang lilang kidlat. Phew! Phew! Lumuhad si Terence sa lupa, pawisan at hingal na hingal. May mga paso sa buong katawan niya, ngunit hindi ito nakamamatay. Napakaswerte talaga na nalampasan niya ang oras na ito. Hehe, matapang ka talagang mag-isip ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na atakihin ka ng kidlat mo pagkatapos maasimilasyon ng purple lightning? Sa pagkakataong ito, kahit na ang makamulto ay may matagal na takot. Ang kidlat ay maaaring sumipsop sa isa't isa, at habang ang pag-atake ni Terence ay lampas sa kanyang kakayahan, ito ay mas mahina pa kaysa sa lilang kidlat. Normal lang sa kanya ang ma-absorb, pero parang nanalo si Terence sa taya. Hindi ko masyadong inisip sa isang sandali ng desperasyon. Natakot pa rin si Terence nang maisip niya ang posibilidad, ngunit mabilis niyang nahulaan ang dahilan at sinabing, mukhang tama ang espekulasyon ko ngayon. May isa pang master sa likod nitong purple lightning. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ng malagim na bagay. Kung ito ay isang walang emosyong makalangit na kidlat, malamang na ang aking kidlat ay maaasimal nito, dahil ang aking kalooban ay wala sa harap ng presyon ng mundo. Gayunpaman, kung ito ay hindi makalangit na kidlat, ngunit isang kidlat na may tiyak na kalooban, kung gayon ang bawat isa sa atin ay maglilingkod sa ating sariling Panginoon, at normal lang sa kanila na kanselahin ang isa't isa, Terence. Iyon ay may katuturan, ngunit ito ay iyong sariling haka-haka lamang. Ito ay halos isang sugal ng buhay. Ang iyong tapang ay talagang nakakatakot. Napabuntong hininga ang malagim na bagay. I have no choice. Kung hindi ko isugal ang buhay ko ngayon, baka wala na akong chance na sumugal ulit. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Buti na lang at nanalo ka sa pastahan. Kung hindi, ililibing ako sayo. Malaking kawalan yan. Sok, dalawang buhay. Ang malagim na bagay ay nagpout at nagreklamo. Ganito ba ang paggamit mo ng dalawang buhay? Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Ang lalaking ito ang nagudyok sa kanya na pumasok, at ngayon ay sinisisi niya siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, alam din niyang nagbibiro lang ang Moldite na ito. Noon, ang taong ito ay tinalikuran ng dakilang Asher Dragon na Elder at sinubukan ang kanyang makakaya na tumakbo sa mortal na mundo. Sa huli, binago niya ang kanyang sarili sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Pero kahit na ganoon, hindi pa niya narinig ang salitang, panghihinayang. Kung sabihin, ang mapahamak na bagay ay puro ang uri ng malaya at kusang Panginoon na nang ahas na gumawa ng kahit ano, ngunit magsalita tungkol sa panghihinayang. Ang dalawang salitang ito ay malamang nawala sa kanyang diksyonaryo. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang tumindi ang matinding sama ng loob sa paligid. Kung dati ay sama ng loob, ang pakiramdam ngayon ay naging isang masamang sumpa. Nagulat si Terence. Hindi niya akalain na mabibigo siyang makaligtas sa dalawang tama ng kidlat, at mukhang simula pa lang ito. Kailan ba siya naging sobrang galit? Anak, palagi kang kinasusuklaman. May mga kalaban ka kahit saan, at lahat ng tao ay darating para maghanap ng gulo sa iyo. Hindi ka ba sanay? Ang malagim na bagay ay hindi pinalampas ang pagkakataong panlilibak. Senior, pwede bang magseryoso ka pa? Sa hitsura nito, mas marami pang kidlat ang bababa, at mas malakas pa ito kaysa sa naunang dalawa. Kung hindi ako makakapit, mamamatay talaga tayo sa mapahamak na lugar na ito. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Ayos lang.
Di ba ngayon ka lang nakahanap ng solusyon? May tiwala ako sa'yo. Hindi ka mamamatay. Tumawa ang Moldite, hindi masyadong nag-iisip. Mas may tiwala siya kay Terence kaysa kay Terence mismo, at nasa mood pa rin siyang magbiro kahit sa ganitong oras. Walang imek na umiling si Terence. Isa itong mabisang paraan, ngunit sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kidlat? Paano kung hindi man lang siya makatagal ng ganito? Kahit anong mangyari, hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na ito. Kahit na kailanganin niya itong sukatin gamit ang kanyang mga paa, kailangan niyang hanapin ang array ay sa lalong madaling panahon at humanap ng paraan palabas. Kung hindi, siya ay nasa matinding problema ngayon. Ngunit hindi nagtagal, isa pang kidlat ang tumama sa kanyang ulo. Tila may malupit na kasiyahan sa sama ng loob, at gaya ng inaasahan ni Terence, mas malakas ito kaysa dati. Ang mga mata ni Lightning ay nagiging dark purple na. Sa sandaling ito ay naging ganap na madilim na lila, nangangahulugan ito na ito ay kasing lakas ng higanteng electric eel. Ito ay isang nakakatakot na killer move na maaaring pumatay sa isang Sea Rift stage na may isang sneak attack. Kahit 100 Terence ay hindi makatiis. Sa pagkakataong ito, handa na si Terence. Matapos matanggap ang babala ni Jade, hindi siya nagdalawang isip na ibuhos ang lahat ng enerhiya ng kidlat sa kanyang katawan. Isang napakalakas na madilim na asul na kidlat ang unang bumagsak sa kalangitan, na unang sumalubong sa lilang kidlat. Kinabahan si Terence. Ang kidlat na ito ay binubuo ng dagdag na enerhiya mula sa huling pagtama ng kidlat. Ito ay paraan na mas malakas kaysa sa kanyang sariling lakas. Ito ay mas malakas pa kaysa sa karaniwang mga kidlat na kapigatian. Ito ay halos 10 beses na mas malakas. Kung noon pa man, hinding-hindi akalain ni Terence na makakapaglabas siya ng ganoon kalakas na hampas ng kidlat, ngunit hindi niya magawang maging masaya ngayon. Kahit na ito ay isang tunay na 10 beses na normal na pagtama ng kidlat, malayo pa rin ito sa lilang kidlat sa itaas niya. Hindi niya alam kung magkano ang maaaring i-offset nito. Gaya ng inaasahan, ang madilim na asul na kidlat ni Terence ay hindi man lang kumikislap ng madikit ito sa lilang kidlat. Ito ay ganap na napatay sa isang kisap mata, at si Terence ay nagsimulang mabaliw sa pangatlong pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay napakasakit, ang pangalawang pagkakataon ay pagpapahirap, ngunit ang pangatlong pagkakataon ay namamanhid. Nasanay na siya pagkatapos ng ilang oras. Ang sakit ay lubos na nabawasan, ngunit ang puso ni Terence ay unti-unting lumulubog. Hindi ito magandang balita. Ang sakit ay ang pinakamahalagang mekanismo ng proteksyon sa sarili ng katawan ng tao. Kapag naging manhid ang katawan, ibig sabihin ay sumuko na ang katawan sa paglaban. Sa madaling salita, wala na itong pag-asa. Si Terence, syempre, ay hindi uupo roon at maghihintay sa kamatayan. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang paulit-ulit na palabasin ng bagong pinong enerhiya ng kidlat sa kanyang katawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.